Good day. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang ating channel, Apollo Manlawi. Sa pagkakataon pong ito, mag-react lang tayo sa isang video na pinadala sa atin ng ating kaibigan kung saan makikita natin ang lalaking ito. Hindi ko naman siya kilala. Paki-comment nyo lang kung kilala nyo ang tao na ito. Sabihin nyo sa akin kung ano ang pangalan niya. So, pakinggan natin yung sinasabi niya at bigyan natin siya ng komento. Please, the Philippines, be careful of the church Iglesia ni Cristo. It is a false church. Yes, God has sent me to call them down. Yes, I'm not like attacking a church, blah, blah, blah. No, they are Ang Iglesia ni Cristo daw ay false church. Hindi daw siya nang-a-attack o ano pa man. not even a church. It's not about attacking a church. Iglesia ni Cristo is a satanic church. Yan, ang pagkaalam daw niya satanic church yung Iglesia ni Cristo. Di natin alam kung sino ang nakausap niya, kung ano ang nakikita niya. Maaring iba lang ang source niya ba? Kaya yan ang pagkaintindi niya. Said it to the Philippines already before. Many Filipinos are in that church. Many Filipinos. Millions. They're in that church. What are you doing in that church? They are telling you that Jesus is not God. What are you doing there? Get Yan, kasi sinasabi daw ng Iglesia ni Cristo na Jesus is not God. Kaya yun siguro ang sa kanya, satanic na yun. Pero kung alamin natin, marami ang hindi naniniwala na kami sa Iglesia, hindi kami naniniwala na Diyos si Cristo. Halos lahat sa buong mundo naniniwala na Diyos si Cristo. Yang posisyon po na yan, kung titingnan natin sa Biblia, ang mapupunta sa dagat-dagatang apoy o sa impyerno, kasing dami ng buhangin sa dagat. So napakarami. So majority ay mapupunta doon. Kung ang posisyon mo, ang paniwala mo ay posisyon ng majority, parang pangit na posisyon yan. So sa Iglesia ni Cristo, konti lang kami, pero ang turo na ito ay hindi mula kanino man, kundi mula sa Diyos, mula sa ating Panginoong Hesukristo. Sa katunayan nung tinanong si Kristo, sabi niya, ako'y tao na nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig mula sa Diyos. So tao siya, inutusan siya ng Diyos, nagtuturo siya ng katotohanan. Nung siya'y mamatay, sinabi niya sa krus na ang Ama ang nag-iisang tunay na Diyos. Hindi pa ba maliwanag sa mga tao yun? Nung siya ay nabuhay na maguli, sinabi din niya na siya ay aakyat sa Ama na inyong Ama, aking Diyos na inyong Diyos. Ang Diyos niya, yun ang kanyang Ama, na dapat maging Diyos ng lahat. Pero hindi nangyari yan kasi kung susundin mo si Kristo, ang Diyos mo ay ang Ama, ang Father ni Jesus, yun ang tunay na aral na mula sa Diyos, tunay na aral na tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. So mamili kayo sa aral na ginawa ng tao o sa aral na tinuro ng Diyos kay Kristo na ipaturo niya sa mga tao sa huling araw. out of that satanic church. Yes, some of you are following me here. You are in that church. Get out. Sabi niya may mga nag-follow daw na you are in that church. Ayawan ko kung may Iglesia ni Cristo bang nagpa-follow sa iyo. Out of that church. It is a satanic church. Gawin natin. They will take you to hell. I'm telling you, God told me long time ago, my son Perez, teach the Philippines my word. Because most of them just like prophecy. Teach them the word. Because there is a false demon. Parang sinasabi niya na prophecy. Sa iglesia kasi lahat ng pangyayari may prophecy. Lumabas ang iglesia dahil sa prophecy. Lumabas si Felix Manalo dahil sa prophecy. Si Moses man lumabas dahil sa prophecy. Si Jesus lumabas dahil sa prophecy. Si John the Baptist, prophecy din. So ang prophecy, mahalaga yan. Yan ang magpapatunay
na ikaw ay sa Diyos. Next, tuloy natin siya. False Jesus, false Holy Spirit, false church is there. God said, teach them the real word of God. Many people are not receiving the truth of God's word. Many people are not receiving the real word of God. I'm telling you, many people are not receiving the real word of God, and so they are going astray. The Bible says, in the last days, many will fall away. The Bible says, in the last days, many will fall away. I now see a lot of Christians that say, there's nothing wrong with gambling. I'm like, what? I see some Christians that say, there's nothing wrong with LGBTQ. I'm like, wait, what? Okay, stop natin doon. So, ang Iglesia ni Cristo po ay hindi isang satanic church. Tinatawag din ito ng mga Katoliko na active masyado ngayon sa pagdepensa sa mga flood control scandals. Ayaw nilang buksan yung flood control investigation. So, tinatawag din nilang kulto ang Iglesia ni Cristo. Pero hindi po totoo yan. Ang Iglesia ni Cristo ay isang church na gumagawa ng mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa Kanya. Pinapagawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yung paglabas ng Iglesia ni Cristo sa lansangan ay kailangan pong gawin para isigaw ang katotohanan. Isigaw kung anong totoo. Dahil kung madilim na ang mundo, o hindi na malalaman ng tao kung ano ang totoo, so lumabas ang Iglesia ni Cristo dahil dyan. So ano ba ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo sa ngayon? Pakita na lang natin sa kanila. So alam natin ang pangyayari sa Mindanao bago lang. June 8, malakas na lindol. So isa sa mga gawain ng Iglesia ni Cristo ay pamimigay ng lingap, pagtulong sa gobyerno para mabigyan ng pagkain ng mga taong, mga Pilipinong na biktima ng lindol o anumang sakuna. So ipakita natin para malaman ninyo na ang Iglesia ni Cristo ay hindi satanismo. Ang eskwelahang nasa video ay ang Mahayahay Elementary School na nasa barangay Makilalag, Manita, Davao Occidental. Makikita sa video na halos pasayawin ang lindol ng mga bata sa lakas nitong 7.8 magnitude at dahil halos nasa tuktok na ng mundo ang paaralan ay kitang-kita rito ang epekto ng lindol. Nag-viral ang video hanggang sa ibang bansa. Terror for these children. Nakapag-udyok ito sa ilan upang tulungan ang kanilang paaralan. May mga nagpaabot naman ng mga tulong po, pero yung iba sabi pupunta daw dito, yung iba magpapadala po ng mga toys, used toys, and then may mga may mga nakarating din naman ng mga private sector po dito, pero nag-visit lang po muna, and then nag-message po sa email po namin at saka sa page po na bibigay sila ng psychological na parang first aid sa mga bata po. Bago pa man ang malakas na lindol, ay may hamon na sa buhay ang mga taga rito na lalo pang bumigat dahil sa mga pinsalang iniwan ng kalamidad at ng mga tuloy-tuloy pang aftershocks. Noon, may lindol, pero di po talaga ganun kalakas. Tapos, parang kami dito, parang normal lang po sa amin na lumindol. Ngayon po kasi parang sobrang hirap. Ang panahon na mahirap na talaga. Si Maricel ay isa sa mga magulang na ang mga anak ay nasa video ng paglindol. Kinikita niyo yung asawa kagabunan? Depende mo, ano siya gusto mo, kung inay, mga size niya kape, then kung kusog-kusog siya, puso. Mahirap pagkasyahin. Taga-Kinsina, ang palito na bugas, 25 kilos, sa halagang 1.5. Kung nailingat, tapong kara. Kung ipalit ang bugas, palit na lain ng paghinanaan. Ang ginagawa ko anak, school supplies, tambal. Ako mga anak, kaya kinahanglan ko doon, vitamins. Kung magsakit ako anak, wala din tambal. Kahit ang landat, wala at sipon.
ako niya kausaban. Kalisod niya ako, kaumbatan man lang ikaw. Kwan, mamalit ka ang buwan, mamalit ka tindahan. Na sakit ko, kwan. Yan na, di ako makain din, pag-paralyze na. Unya, kay magsaka man na di ko magkalipong ako. Kain na nagaw. Aw, yan na kwan, wala naman ano, kay pag-kuwang kanak sa adilutulwada, wala yan namindihan ko. Wala kama, wala ikuha ka mali. Kaya kung kain mo ko sa tambal, magkalipong ako. Kain nga ni magto akong tubig, kay magkalili ako. Sa ngayon ay may mga nagpaabot na ng tulong upang maipagawa ang mga pinsala sa paaralan. Pero tila nalilimutang mahirap mag-aral kung ang sikmura ay kumakalam. Maraming po ito nagbigay ng tulong para sa repair ng classrooms namin. Hangad ng mga nangunguna sa eskwelahan na sa pagiging viral ng kanilang video ay magiging viral din ang pagtulong. Sa atas ng kapatid na Eduardo T. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, at sa pakikipagtulungan ng FYM Foundation, ay hinatira ng tulong sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan. Yan yung sinasabi nating isa aktibidad ng Iglesia ni Cristo na tumutulong sa gobyerno. Namimigay kami ng pagkain, gamot, pati mga medical consultations, ginagawa namin. Ito ay nangyayari sa panahon ng lingap sa mamamayan. So ituloy natin ang panunood natin. Yan ang mga biktima ng malakas na pagdindol sa Mindanao. Tuloy-tuloy po hanggang sa kasalukuyan. Nasa 3 linggo na po ang pagdingap na isinagawa ng Iglesia ni Cristo na ang naapektuhan sa dako ito ay wala pong pinipili ang Iglesia ni Cristo. Binibigyan po natin ng lingap bilang pagsunod natin sa utos ng ating Panginoon Diyos na mahalin po natin ang ating kapwa-tao. Nagpapasalamat po talaga kami kasi di nga namin inaasahan na bigyan ng lingap eh. Unang-una po talaga kayo nagbigay sa amin ng ganung lingap po. Tsaka mayroon pa mga gamot, vitamins para sa mga bata. Kailangan po talaga ng mga parents namin yan. Lalo-lalo sa panahon ngayon. Tsaka po, malaking tulong po talaga sa aming mga kaguruan at sa aming mga parents at saka mga estudyante yung bigay niyo sa amin. Malaking tulong na po talaga yun. Bihira na po kasi yung may ganyan na activities at programs na binibigay kapag may mga sakuna. Kaya ang suldaan, magtagan ng maano din. Kaya mga gulay, dali ang mga solusyonan ba? Kung ang lugas, lisod yun. Dapat kung salamat nga, di ano, nadong lingap yun. First of all, very thankful tayo me because we are one of the recipients po nga mahatagan po as lingap, especially sa mga parents and of course sa mga learners po, which is dako kayo og tabang sa ilahang ma'am. As you can see sa ilahang mga smile karon, kung unsa ang ilahang nabati gyud karon mga kalipay gyud. Salamat sa Iglesia ni Cristo. Salamat tayo. Mula po rito sa Malita, Davao Occidental, ako po si kapatid na SJ Makalalan para sa Iglesia ni Cristo News Network. So yun po ang Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo na satanic church ang Iglesia ni Cristo. Kami po ay tunay na Kristiyano, sumusunod sa aral ng Diyos na tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Sumusunod kami sa gobyerno at kami po ay buong pusong mag-aanyaya din sa inyo pag naimbitahan kayo na dumalo sa aming pagsamba, pumunta kayo. When naimbitahan kayo na dumalo sa aming pamamahayag, pagbigyan nyo, nag-imbita sa inyo para makilala nyo ang Iglesia ni Cristo, hindi mula sa mga taong naninira sa amin, kundi makilala nyo ang Iglesia ni Cristo mula talaga sa Iglesia ni Cristo. So, thanks for watching. Hindi po totoo yung sinasabi ng lalaking yun patungkol sa Iglesia ni Cristo.
Maraming salamat. Please don't forget to like and subscribe to this channel.